Si Onoda ay animoy nag-time travel noong nakita niya ang buong Japan. Sa mga panahon kasi na to, ang Japan ay patuloy nang umuunlad at halos napakarami ng mga building ang itinatayo nito kumpara sa dati na halos kahoy-kahoy lang ang mga bahay ang kadalasan nakikita nito. Kung kaya't nanibago talaga si Onoda sa kanyang mga nadatnan sa kanyang bansa. Kaya naman, hindi rin nagtagal ay lumabas ito ng bansa at tumira sa bansang Brazil upang mag-umpisa ng panibagong buhay. Sumulat rin siya ng libro patungkol sa buhay niya sa isla at kinalaunan ay nakapagpatayo ng sarili nitong farm. At noong 1984 ay bumalik siya muli sa Japan upang magtayo ng sariling paaralan. Ang pera naman na natanggap nito sa gobyerno ay idinonate niya sa mga charity sa Japan at noong 1996 naman ay bumalik siya sa isla ng Lubang upang manghingi ng tawad sa mga lokal na kanyang inagrabyado at nagbigay ito ng konting tulong. At noong 2014 ay pumanaw ito sa edad na 91 years old dahil sa komplikasyon sa puso. At dito na magtatapos ang kwento patungkol sa isang sundalo na hindi bumitaw sa order na ibinigay sa kanya alang-alang sa kanyang serbisyo para sa bansa. Kung nag-enjoy ka sa kwento na aking ibinahagi, ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe at pakiclick na rin ng notification bell para sa darating na bagong videos. Hanggang sa muli!